Hello minasan, kami nga pala mga OFW dito sa Japan at minsan ay mga tendero at tendera din kami dito sa Japan. Isang napaka-busy rest day na naman nga ang tatapusin natin ngayong araw. Alas 7 pa nga lang ng umaga ngayong rest day ay gumising na ako. Nag-request nga yung kaibigan naming Myanmar na nagbili sa amin ng biko na kung pwede daw ay i-deliver sa kanya ng alas 8 ng umaga yung order niya. Kaya naman kahit solo lang siya ay syempre ginawa na namin ang paraan. Siya nga pala yung kaibigan naming Myanmar so naiabot ko na sa kanya yung order niya. Medyo nahihiya nga siyang magpakuha ng video pero ayun nakapuslit ako ng konti. Nagpaalam naman ako sa kanya. Dahil nga maaga pa at may iba pa namang umorder sa akin ng biko, tinanong ko na lang sila kung pwede ko na lang din i-deliver. Pumayag naman yung iba. Pagka-uwi ko nga sa Apato ay inasikaso ko naman yung iba pa naming pa-order na biko. Mamayang hapon ko pa ito i-deliver dahil mga night shift pa yung iba. Habang ako nga ay nag-aasikaso ng biko sa loob, si Ate Virgie naman ay busy sa paggawa naman ng pa-order namin na sisig. Ang tagal na nga rin kasing na-request sa amin na magluto na daw ulit kami ng sisig na pang-ulam. Pero dahil puro banana bread nga yung mga nakaraang request ng ating mga katrabahong Japanese ay hindi talaga kami makapagluto ng sisig. Talagang ipinilit na namin ngayong rest day na makapagluto ng sisig at baka naman masaktan ng tiyan yung ating mga nagke-crave sa sisig. Gustong gusto nga nila yung lasa ng sisig na niluluto ni ate. Hindi ko nga rin ba alam pero ang sarap talaga ng sisig na luto niya. Pagkatapos nga namin magayat at mag-iyakan dahil sa sibuyas na iyan, ako naman nag-start ng maghugas habang si ate naman ay talagang pinapasarap pa yung kanyang chicken sisig. At matapos na nga ni ating gawin lahat-lahat ng kakailanganin sa sisig ay ngayon naman ay nagbabalot na kami nito. At syempre dahil nga ibinebenta namin nito sa aming mga katrabaho ay tinitimbang namin ito para pare-parehas ang sukat nila at walang lamangan. May kung ano-ano nga toppings na ipinalalagay dyan si ate kaya ako naman ay di sige gagamitan ko nga din ng panukat. Dito nga ay nilalagyan namin ng extra chili yung order ng iba. Yung mga Myanmar dyan kasi sobrang hilig sa maanghang. Pagkatapos nga namin makompleto lahat ng pantoppings, sa sunod naman namin gagawin ay babalutin namin ito ng sarin wrap para talaga nga namang hindi siya madudumihan. Makatapos nga naming balutin na sarin wrap yung sisig ay binalot na rin namin itong natitirang biko. Itong ang biko ay niluto namin dahil nga may mga nagre-request at nasarapan nga daw sila sa biko na gawa ni Ate Virgie. Yung ibang umorder nga sa amin ay nagpa-reserve na ulit para sa susunod naming luto. Pagkatapos nga naming maigayak lahat ng aming pa-order, ako naman ay magdi-deliver na ulit sa aming mga katrabaho. Bali nga 4 na tao yung pagdideliveran ko nito. Ang una ko nga pinuntahan na Apato ay dito sa malapit sa aming Kaisha. Taga Myanmar nga ang dideliveran ko dito at umorder siya ng isang sisig at saka isang biko with yema and cheese. Kami nga ni Ate Virgie kahit pagod na sa pagluluto ay talaga nga namang gustong gusto naming magbenta dahil nga sarap na sarap sila. Yun na nga ang nagiging motivation namin sa pagluluto namin. At may nagre-request nga sa amin na magluto kami para sa kanila ay ipagluluto namin. Dahil tuwang-tuwa talaga kami kapag sinasabihan na masarap nga daw yung dinideliver namin na pagkain sa kanila. Syempre yung iba naman sa amin mga hindi maalam magluto, yung iba naman dahil pagod na ay hindi na rin makuhang makapagluto. Kaya kung iisipin ay nakakatulong din talaga tayo sa kanila. Kalimitan din naman ng umu-order sa amin ay hindi maaalam magluto Bumalik na nga muna ulit ako sa Apato dahil yung isa kong pagdideliveran ay wala pa sa bahay. At naabutan ko na nga na pine-prepare na niya yung mga request na cordon bleu sa kanya. Ito nga yung unang beses na nagluto kami ng cordon bleu para sa pa-order. Ilang buwan na tong request sa amin pero hindi namin magawa. Ngayon na lang talaga namin sila napagbigyan. Kaya naman minake sure ni Ate Virgie na special yung cordon bleu na gagawin niya. Dalawa nga sila nag-request nitong cordon bleu kaya naman 2 sauce din yung nilagay ni ate. Hindi, charot lang. Parang naisipan kasi namin na mas masaya siya kapag may mga sauce ng kasama. Kaya ginawan sila ni ate ng isang creamy and cheesy sauce tapos naman yung isa ay yung aming ketchup. Yung total nga na nagawa ni ate na cordon bleu ay 3. Luckily nga ay may nag-order pa sa amin ng isang natira kaya naman na-sold out din yung aming 3 cordon bleu. Kakainin na nga sana namin yun kaso may nag-request pa na bibilihin na nga daw ni ate. At finally ito na nga yung huling labas ko para mag-deliver. Alas 5 na ng hapon at medyo umuulan-ulan na nga nito kaya naman nagmadali na ako. Minake sure ko nga na mai-deliver ko lahat ngayong araw para naman bagong luto nilang matanggap yung mga order nila. Maraming salamat po sa lahat ng umorder sa amin. Sa uulitin po, follow nyo rin po kami sa aming Facebook page. Hanggang dito na lang muna. Jane!